Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. At ngayon din po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aalaala sa banal na Biblia. Marahil lahat tayo ay pamilyar sa aklat na ito ng salita ng Diyos na tinatawag nating Bible. At ito po ay nahati sa dalawang parte, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay bahagi ng mga hula ng mga propeta at pangako ng Diyos ng tagapagligtas. Ang bagong tipan naman ay siyang katuparan, kaganapan ng pagdating ng tagapagligtas. Ang Kristo, ang ating Panginoong Hesus, na siyang naging tagapagligtas sapagkat sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ang pangako ng kaligtasan para sa katauhan ay natupad ng Panginoon sapagkat siya nagtagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay. Kung kaya lagi po natin tatandaan ang binabanggit nga sa Salmo na ang salita ng Diyos ay siyang bumubuhay. Kaya tulad ng narinig natin sa unang pagbasa, sinasabi po sa aklat ni Propeta Nehemias na ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kasulatan. Sa pamamagitan ni Esdras ay binanggit niya ang katotohanan ng salita ng Diyos ay bumubuhay sapagkat halos kalahating araw ay binasa ni Esdras ang kasulatan. At ito'y tumama at tumimo sa mga kalooban ng mga taong nakikinig. Kung kaya sila'y napaiyak dahil naramdaman nila ang kanilang kalayaan mula sa pagkaalipin at sila'y nagkaroon ng matinding pangunawa sa salita ng Diyos. Kung kaya daman-daman nila ang sinasabi ng kautusan, kung kaya sila ay nagkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan. At tulad ng narinig natin sa ikalawang pagbasa, ang katawan ng ating Panginoon ay kinukumpara sa isang katawan na binubuo ng maraming mga bahagi. At hindi natin pwedeng ihiwalay ang isang parte ng ating katawan sa kabuuan. Kung kaya ang katawan ng ating Panginoon, ang kanyang simbahan ay dapat maging buo, dapat maging nagkakaisa. Ay hindi pwedeng sabihin ng paa na wala siyang pakialam sa kamay. Hindi pwedeng sabihin ng mata na wala siyang pakialam sa bibig. Kundi bagos ang lahat ay mayroong kaisahan. Ang lahat ay dapat mayroong pagkakasama-sama, pagkakaunawaan, at pagtutulungan bilang isang katawan. At ang mga bahagi ay dapat alam natin na tayo ay parte ng isang katawan. At ito ay ang katawan ng ating Panginoon. Kung kaya sa bawat sandali na tayo ay nabubuhay at naglalakbay sa mundo, dapat natin isipin na meron tayong gabay na dapat sundin at ito ay ang salita ng Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron tayong susundan, meron tayong gagabay sa ating paglalakbay. Hindi ang salita ng tao, hindi ang batas ng tao, kundi ang batas ng Diyos at ang salita niya ang siya magiging gabay natin sa ating pamumuhay araw-araw. Kung kaya dapat po nating isipin na sa ating pang-araw-araw na buhay,
bigyan natin ng puwang ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia. At sa ating pagbasa ng Biblia, sabi nga, sampalatayanan natin ang ating binabasa at sa pananampalataya ng ating ginagawa sa bawat salita ng Diyos. Dapat ito ay ating itinuturo sa ating kapwa. At paano natin maituturo sa ating kapwa ang salita ng Diyos na ating sinasampalatayanan? Ito ay sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay nito. Kaya tatlong bagay po, tulad ng tinatanggap ng mga pari at ng mga diakono sa ating ministeryo, ang paniwalaan at sampalatayanan ang salita ng Diyos at ituro ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin sa kanyang salita. Kung kaya sa bawat tao na nagsasabuhay ng salita ng Diyos, tayo ay magkakasama-sama at magkakaisa bilang isang bayan at isang sambayanan ng Panginoon na siyang magiging sambayanan ng Diyos dito sa lupa. Kung kaya meron po tayong dapat laging isipin na ang salita niya ang bumubuhay sa atin at hindi ang salita ng tao nagbibigay ng buhay para sa lahat. Kundi bagos ang salita ng Diyos ang dapat nating tuparin at gawin habang tayo nagbubuhay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.